Hindi kami nagtagal sa Canada, at agad na bumalik sa Pinas. Ngayon ay nasa bahay ulit ako ni Silver para magtrabaho. Wala si Aling Lourdes dahil naka-leave ito, kaya ako lang ang mag-isa dito, dahil dalawa lang naman kaming katulong sa bahay ni Silver. Good morning sir. Breakfast is ready, sabi ko nang makita siyang hubad-barong naglalakad papasok sa kusina. Namula ako bigla, at nag-iwas ng tingin ng lantad sa harapan ko ang katawan niyang walang saplot. Tanging isang piraso lang sa ibaba ang suot niya. Sige po sir, sabi ko at iiwan sana siya sa kusina, pero tinawag niya ko bigla. Where are you going? Tanong niya. Maglilinis lang po sa labas sir, magalang na sagot ko. You'll stay here tonight? Sabi niya na ikinagulat ko. Po, hindi pwede ta. Hahanapin ako ng anak ko, ng anak namin. Yes, dahil walang magbubukas sa akin ng gate mamaya. Manang Lourdes is on leave, so stay in ka sa bahay hanggat hindi pa bumabalik si Manang, sagot niya at kumain. Nang hihinang napasan daw sa labas dahil doon. Sino ang may iwan sa anak ko? Tawag ko na lang kaya si Kia mamaya. I'm sure she won't mind na may one sa kanya si Eve. Nilinis ko na ang labas at nang bumalik ako sa loob, ay nakita ko si Silver na nakaupo sa sofa, at may nire-review sa laptop niya. Paki-ready ng suit ko, sabi niya sakin. Trabaho ba ni Manang ta? Akala ko ba bawal pumasok sa kwarto niya? Papasok po ako sa kwarto niyo sir. Tanong ko kahit na kinakabahan ako. Yes, dahil kukunin mo nga di ba ang susuotin ko? Sabi niya na nasa laptop pa rin ang paningin. Yes, copy po sir, sabi ko at nagmamadali sa pagpasok sa kwarto niya. Nang makapasok ako sa kwarto niya, ay agad kong nilapitan ang closet niya. Ano ba ang gusto niyang suotin? Bahala na nga. Agad kong kinuha ang sa tingin ko ay babagay sa kanya, though lahat naman yata ng andito ay bagay na bagay sa kanya. Agad kong inayos ito gamit ang plantsa. Nag-iingat na wag tong masunog, dahil mukhang mamahalin ang mga damit niya. Patapos na ako nang pumasok siya sa loob. Naayos ko na po sir, sabi ko nang nakayuko. Really? Sabi niya at lumapit sa akin. Napaangat ako ng tingin, at nakitang titig na titig ito sa akin. Bakit? May dumi ba sa mukha ko? Wait here, paos na bulong nito, at tumalikod saka pumasok sa banyo. Ano nang gagawin ko dito? Buntong hininga ko. Gaya ng sabi niya kanina, ay naghintay ako hanggang sa matapos siyang maligo. Nakatapis lang siya ng tuwalya na lumabas sa banyo. Namula ako bigla nang maisip na ganyang katawan ang nakona sa akin. Help me to wear that suit, sabi niya na titig sa akin. Trabaho pa rin ba ni Aling Lourdes? Kumuha siya ng boxer, kaya tumalikod agad ako nang makita na akma niya nang isusuot ito. Grabe, hindi man lang nagbigay ng signal. Bakit ka tumalikod? Tanong niya. Nangunot ang noo ko, at dahan-daang humarap sa kanya. Hindi ko na lang siya sinagot at binigay ang mga susuotin niyang ni-ready ko. Tinulungan ko siya na isuot ang coat niya, at ako na rin ang nag-ayos ng necktie, dahil hinintay naman niya na ako ang gagawa. Ang hirap pala talaga ng trabaho ni Aling Lourdes. Parang may bata lang na binibihisan. Nang makita na ayos na siya, ay balak ko na sanang bumaba. What about my hair? Napahinto ako at napatingin ulit sa kanya. Anong ibig niyang sabihin? Na ako ang mag-aayos ng buhok niya. Ibang level ang trabaho ni Aling Lourdes. Umupo siya sa kama at lumapit ako sa kanya, para suklean ang buhok niya. Bahagya akong lumapit sa gilid niya. Biglang namula ang pisngi ko, nang ma-realize ang posisyon namin ngayon. Ang dibdib ko'y nasa malapit sa mukha niya. Nakakahiya tong pinaggagawa ko. Tapos na po sir, nauutal na sabi ko. Dali-dali kong binalik ang sukle niya sa table nito, at mabilis na nagtungo sa pinto. Your ano is bigger than I thought, sabi niya na ikinalaki ng mga mata ko. Hindi ako sumagot, at agad na bumaba para makatakas sa kanya. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko, dahil sa nangyari kanina. Ganito ba ang nangyayari sa kanila ni Aling Lourdes? Grabe, sabi ko sa isipan ko. Nang kumalma na ang kaba sa dibdib ko, ay hinugasan ko na lang ang pinggan na pinagkainan ni Silver kanina. I'm leaving, sabi niya. Anong sasabihin ko? Ingat po sir, sabi ko nang hindi lumilingon sa kanya.
Akala ko ay umalis na siya, kaya sinilip ko ang likuran ko at napasigaw ako bigla, nang nasa likuran ko siya at team-team na nakatitig sakin. Bakit po sir? Nauutol na tanong ko. I'm dying to taste that lips, sabi pa nito. Nanlaki ang mga mata ko at agad na lumayo sa kaniya. Pero kinabig niya lang pabalik ang bewang ko, kaya naglapit ang katawan namin dalawa. Tumingin siya sa mga labi ko, at napalunok ng ilang beses. Tiningnan niya muna ako sa mga mata, sa kanya ibinaba ang ulo papalapit sakin, nang biglang tumunog ang cellphone ko na nasa bulsa ko lang. Kinuha ko ito at sabay kaming napatingin sa tumawag sakin. Lumayo siya at kumunat ang noo na tinignan ako. Taken, sabi niya at umalis. Malalim ang buntong hininga ang pinakawalan ko nang umalis na ito, at agad na sinagot ang anak ko. Imi love, yan kasi ang nilagay kong pangalan niya sa contact list ko. Nakakatawang isipin na akala ni Silver, ay nobyo ko ang tumatawag sakin. Tenji, anak natin yun oy bulong ko. Yes anak, sabi ko nang masagot ang tawag niya. Mama, Tita Divine told me na hindi ka uuwi mamaya, maktol nito. Yes baby, mama gonna stay here sa work niya. Pwede bang dun ka muna kay Tita Lia mo mamayang gabi? Sabi ko, hindi ka ba talaga pwedeng uuwi mamaya mama? Malungkot na saad ng anak ko. Yes anak, I'm sorry. Naiintindihan mo naman si mama diba? Tanong ko. Okay po mama, take care. I love you, sabi nito. Napangiti naman ako dahil sa sinabi niya. I will. I love you too my love, sabi ko sa kabinaba ang tawag. Bumalik si Silver sa loob na nakakunot ang noo, at madilim ang mukha. Kinuha niya ang suitcase niya na naiwan sa mesa, at supladong nag-iwas ng tingin. Dito ako kakain mamaya, so cook for me, masungit na saad nito at umalis. Anyari dun? Naguguluhang tanong ko sa inasal niya. Kinabukasan ay nandito pa rin ako at sa bahay niya. Late na nang nagising si Silver. Actually kakababa lang niya galing sa kwarto niya. I want coffee, sabi niya nang hindi man lang ako tinatapunan ng tingin. Yes sir, sabi ko. Dali-dali akong nagtimpla ng kape, at agad na binigay sa kanya, saka ako bumalik sa ginagawa ko kanina. Naiilang ako minsan dahil pakiramdam ko nakatingin sakin si Steven habang naglilinis, kaya inaangat ko ang tingin ko sa kanya, para makasigurado pero nahuhuli ko siyang nagbabasa ng mga papeles sa table niya. Nag-i-imagine lang yata ako, bulong ko sa sarili pag ganoon ang naabutan kong ginagawa niya. Sir what do you want for lunch? Tanong ko sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko sa turan niya sakin. Ha, ako raw. Last time I checked naglinis ako ng tenga, kaya malabong namali ako ng dinag. I mean, how about you? Ulit niya sa sinabi niya, saka nagangat ng tingin sakin, hanggang bumaba ang paningin niya sa labi ko, at agad na ibinalik sa papeles niya sa mesa. Okay, what was that? Adobo po, gusto niyo po ba yun? Tanong ko. Tumango lang siya, kaya ni-ready ko na ang mga ingredients at gamit na gagamitin ko sa pagluluto. Binilisan ko ang pagluluto, para makakain na siya at nang matapos na ay agad ko na itong hinain. Luto na po sir. Kain ka na po sabi ko. Kakain, rinig ko bulong niya, ngunit iba ang pagkabigkas niya noon. Magaspang at hot na nagpainit sakin bigla. May sinasabi ka po sir. Tanong ko kunwari para di ako may lang sa kanya. Nothing, let's just eat here. He paused at tumikim muna sandali, in this table, pagpatuloy niya. Naguluhan ako sandali sa sinabi niya, pero nilagay ko na lang sa mesa ang niluto ko. Siguro balak niyang sa veranda kakain o sa garden niya. Minsan kasi pinapadala niya kay Aling Lourdes ang mga pagkain niya, sa kahit na anong parte ng bahay. Nang may handa ko na, ay aalis na sana ako nang pigilan niya ako. Join me. Hindi ko mauubos yan lahat, sabi niya kaya umupo na lang ako, para hindi na hamaba pa ang usapan. Kinakabahan ako dahil basically di ko alam anong lasa ng luto ko. Kung nasasarapan ba siya o hindi. Some says masarap ang luto ko lalo na ng anak ko, but he's the boss so dapat hindi ako mapahiya kahit papaano. Masarap, tanong ko. Uminom muna siya ng tubig, at biglang namula na ipinagtaka ko. Bakit siya namula bigla? May allergies ba siya?
Masarap, sabi niya at uminom ulit ng tubig. Ang weird. Kinagabihan ay nasa mansion pa rin ako, at nakatuon ang atensyon sa amo, na kung makatingin sa akin ay tila ba isa akong pagkain, na minsan lang may hain sa hapagkainan. Hindi ko na lang ito pinansin, at nagpatuloy sa pagpunas ng mga mamahaling kagamitan niya sa bahay. Hinuha ko ay sobrang mahal ng mga ito, kaya nakakatakot pag mabasag ko ito. Sumulyap ulit ako kay Silver, at agad ring nag-iwas nang makitang tame-team pa rin itong nakatingin sakin, habang may baso ng alak na hawak sa kaliwang kamay. Gosh! Ano ba namang lalaking ta, nasabi ko sa sarili ko. Agad kong tinapos ang ginagawa ko, at umalis sa harapan niya. Past 8 na ng gabi, so matutulog na ako dahil tatawagan ko pa ang anak ko na 3 araw ko nang hindi nakikita. Nakatuwad ako dahil pinapasok ko sa loob ang mga gamit panglinis pero dahil sa maraming nakalagay doon, ay nahihirapan ako. Ang sikip, hinang sambit ko, dahil masikip talaga ang lagayan sa loob. Hindi ko maipasok ng maayos tong mga gamit. Habang abala ako sa paglagay ng mga gamit, ay narinig kong tumikim si Silver sa likuran ko. Agad akong tumayo, at namula nang napagtantong nadatnan niya akong nakatuwad dito. Anong ginagawa mo? Kunot noong tanong nito, habang pinagpawisan. Ha, ba't ganoon? Ayos naman ang aircon ah. Ano po sir? Binabalik ko po kasi itong mga gamit sa loob, pero hindi ko magawa, dahil ang sikip na kayo kung sabi ko. Masikip. Ulit na sabi niya mula sa sinabi ko. Opo, ang sikip, inosenteng sagot ko. Nakita ko ang pamumula ng leeg nito, na siyang ikinalaki ng mga mata ko. Teka, ano bang pinag-usapan namin? Agad na lang akong nahiya nang may mapagtanto na isang bagay. Umupo si Silver para ayusin ang mga gamit sa loob sa maliit na aparador, at nang matapos ay agad itong lumingon sakin. Nagkasya naman kahit na, tumikim muna siya sandali bago nagpatuloy, masikip, at bigla siyang umalis, na para bang isa akong babae na dapat layuan. Agad akong nagtungo sa kwarto namin ni Aling Lourdes, at pumasok sa banyo. Balak ko munang maligo, saka ko tawagan ang anak ko. Hindi naman ako gaya ng iba na matagal kong maligo. Agad rin naman akong natapos at nagtapis lang ng tuwalya, at lumabas ng banyo. Agad akong napasigaw, nang makita si Silver na nasa loob ng kwarto, at nakaupo sa kama na hinihigan ko. Nakita ko ang paghagod ng tingin nito sa akin, mula pababa paitaas at nang ma-realize ang ginagawa, ay nag-iwas ito ng tingin. Hindi rin ako makatingin sa kanya, at mahigpit ang paghawak ko sa tuwalya, na para bang takot ako na malaglag ito. Ano, sabay na bigkas namin. Ano po, anong ginagawa niyo dito? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Kasi gumising ka ng maaga bukas. Kailangan nating mag-grocery. Wala nang laman ang ref sabi niya, at agad na umalis. Naguguluhang sinundan ko ito ng tingin, na puno ng pagtataka. Alam niyang pupunta talaga ako ng grocery store bukas, so bakit kailangan niyang sabihin yun? And besides, anong natin? Sasama siya. Hindi ko na lang siya pinansin, at tinuyo ang buhok ko, bago tinawagan si Hivo. Kinaumagahan ay maaga akong gumising para magluto. Hindi ko rin alam kung bakit sa lahat ng araw na nandito ako sa bahay niya, ay nandito rin siya. Hindi ko rin naririnig na may tinatawagan siyang iba, which is weird, dahil mula nang mag-umpisa akong magtrabaho dito, ay lagi itong wala sa bahay niya. Kung nandito man ay busy lagi sa cellphone niya, at may kausap na iba. Sinusungitan rin ako noong una except for Aling Lourdes. Yung typical na amo na masungit at arroganta, ay siyang maihahambing sa kanya. Hindi ko talaga alam kung bored lang ba siya, at kinakausap ako na para bang hindi niya ko sinungitan noon. So basically lagi akong nagluluto para sa kanya, dahil nga nandito lang naman siya sa bahay. Buti na lang marunong akong magluto. Mas kinikilig ako pag sinasabihan na masarap akong magluto, kesa sa maganda ako. Anong niluluto mo? Nanigas ako sa kinatatayuan ko, nang maramdaman si Silver na nasa likuran ko, at nakadungaw sa hinahalo kong ulam. Nasa balikat ko ang ulo niya, at tumatama sa pisngi ko ang hininga niya. Naiilang ako sa ikanikilos niya. Ano po sir, yung ni-request niyo po, sabi ko at umalis sa tabi niya, at nagkunwaring lumapit sa malapit lang sa mesa, para tingnan ang mga nakaayos namang kagamitan.
Halatang napansin niya ang paggawa kong pag-iwas, kaya kumunat ang noo nito na ikanakaba ko. Napatitig ako sa mukha niyang kunot ang noo, at hindi ko maiwasang titigan siya sa mukha, dahil nakikita ko si Hivo sa kanya. Ang itsura ng anak ko pag may hindi nagustuhan, ay nakikita ko sa mukha ng ama niya. Magkamukha talaga na sabi ko sa sarili ko. Bakit ka lumalayo? Mabaho ba ako? Maktol ni Silver na ngayon tinatapunan ako ng masamang tingin. Teka, ba't parang galit siya? Nagtatakang tanong ko sa sarili ko. Hindi naman po ako lumayo pagsisinungaling ko, at dahan-daang humakbang papalapit sa kanya. Kinuha ko ang sandok, at hinalo ulit ang ulam na niluluto. Para kang timang, sabi nito at agad na kinuha ang kamay ko, at sinabayan ako sa paghalo ng pagkain. Tahimik lang ako habang pinapakiramdaman siya, at ganoon na lang kalakas ang tibok ng puso ko, nang maramdaman ang labi nito na nakadikit sa leeg ko. Sir, ano pong ginagawa niyo? Napapikit ako ng lamapat sa balikat ko ang labi niya. Tinutulungan ka, sabi nito sa mababang boses, habang ang labi ay hinahalikan ng leeg ko papuntang balikat. Kaya habang kaya ko pa, ay marahan akong lumayo ng konti sa kanya, at nagtatakang nakatingin sa mga mata niyang may pagnanasa na nakatingin sakin. Bakit na naman? Nakasimangot na ang mukha nito, habang nakatingin sakin. Ang sarap kurutin lalo na't kinukurot ko ang pisngi ng anak ko, pag nakitang nakasimangot ito. Kung makita ito ng mga kaibigan ko, siguradong ganoon din ang sasabihin nila. Dahil hindi naman talaga may kakaila na magkamukha ang dalawa. Naiilang po kasi ako, sir, sabi ko dito na totoo naman. Bumantong hininga ito, at umupo sa upuan na malapit sa mesa. Tinanggihan ako. Ako na gwapo, mayaman at gwapo ulit, rinig kong binubulong nito, na dahilan kung bakit ako natawa ng bahagya. Maganda rin naman ako, wala sa sariling nasabi ko na siyang ikinalaki ng mga mata ko. Anong sabi mo? Maganda ka, sabi niya na lumingon pa talaga sa gawi ko. Opo, sagot ko habang pinipigilan ang mangiti sa kakulitan niya. Maganda, ulit nitong tanong, habang sinusuri ang buong katawan ko. Nang mapadako ang paningin niya sa mukha ko, ay nakita ko ang paggalaw ng Adam's apple nito, tanda na lumunok ito. Hindi ba? Mahinhin kong tanong sa kanya. Maganda, sabi nito at agad na umiwas ng tingin, habang nakakamot sa batok niya. Nang makitang hindi na ito nakatingin, ay marahan akong natawa na walang ingay, saka inasikaso ang pagkain. Kahit sa pagkain ay panay pa rin ang pagnakaw ng tingin sakin ni Silver, at nagkunwari na lamang akong abala sa ginagawa. Pumunta ako sa hardin nila, at bininyagan ang mga bulaklak niya dito. For a man like him, nakakatakang may hardin siya sa bahay. Ang cute lang. Masaya ako sa pagdidilig, nang bigla na naman siyang dumating dala ang kape na tinimpla ko sa kanya kanina. Madilim ang mukha nito na nakatingin sa akin. Noong una ay nakatayo lang ito sa malayo, kaya nagtataka ko siyang tiningnan. Nagulat na lang ako na nagmarcha siya palapit sa pwesto ko. Nilagay niya ang kapeng dala niya sa mesa, bago lumapit sakin. Bakit parang galit siya? May nagawa ba kung hindi niya nagustuhan? Ang tanong ko sa sarili ko. Agad niyang nilagay ang dalawa niyang kamay sa mga balikat ko, at hinihingal na nakatayo sa harapan ko. Nakayuko ito dahil sa mas matangkad ito sakin, at madilim ang mata nito na parang hinuhukay ang kaluluwa ko, sa pamamagitan ng bawat titig niya. Are you seducing me? Agad na tanong niya, nang makabawi na siya namang ikinagulat ko. Ha? Me? Seducing, you? Hindi makapaniwalang tanong ko dito. Yeah, what else? Halata naman na you were seducing me, sabi pa nito. Gusto kong matawa, pero baka mapikan lang siya. Kung namanan ng anak namin ang ilan sa ugali niya, alam ko na ang reaksyon niya pag tinawanan ko siya. I'm sorry sir, but no sir, magalang na sabi ko dito. Of course you are. Stop lying, I know that you're seducing me. Pinag-iitan talaga nito ang gusto niyang mangyari. My God anak, namana mo nga sa ama mo ang ugali na yan. Siguro kung nasa iisang bahay kami, kasama ang anak namin, sasakit ang ulo ko. Wait, ano bang pinag-iisip ko? Erase that. No sir, hindi po talaga. If I'm seducing you then, sinadya kong bitinan ang sasabihin ko, at tumingkayad para maabot ng bibig ko ang tenga niya.
Nakahubad na sana ako ngayon. Sabi ko in my seductive tone, but mali ata yung ginawa ko, dahil ako yung biglang nag-ano. Pumula ang buong mukha niya, at agad akong tinalikuran at pumasok ng bahay. Dahil sa ginawa niya, ay hindi ko napigil ang matawa. He's impossible. Mukhang mag-e-enjoy si mama na asarin ang papa mo anak, bulong ko sa hangin, habang nakatingin sa papalayong balto ni Silver.